Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahat ng tunan para sa daily devotion na pinamagatang Sino si Jesus at si Arius. Concept natin ngayon is Arianism. So, ang scripture ngayon is Philippians chapter 2 verses 6 to 7 na sinasabi, "Who being is very not nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing, but by taking the very nature of a servant, being made in human likeness." So, yung katuruan po natin yun is number 1. Jesus Christ is fully God. Co-equal and co-eternal with the Father. So, meaning to say, ipinapakita ng turo na si Jesus ay hindi lamang siyang tao, no? Kundi siya rin ay isang Diyos na may parehong kalikasan at kapangyarihan ng Diyos Ama. So, si Jesus ay walang simula at wala siyang katapusan, katulad ng kanyang Ama. Ang pagiging co-equal at co-eternal ay nangungulugang walang pagkakaiba sa kanilang pagka-Diyos at walang simula ni katapusan ang kanilang pag-ilan. So, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. Next, a proper understanding of the Trinity guards us against false teaching. So, ang wastong pagkaunawa sa Trinity, ang Trinity is, di ba, Ama, di ba, the Son, ay Father, the Son, and the Holy Spirit. So, mahalaga yun yung Trinity upang maiwasan yung mga maling katuruan na nagpapababa sa pagka-Diyos ni Jesus Christ, no? O nagpapawalang halaga sa kanyang pagkatao. Kung mali ang ating pagkakaunawa sa Trinity, maaari tayong maligaw sa ating pananampalataya. So, a proper understanding of the Trinity guards us against false teaching. Next, the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. Meaning to say, kung si Jesus ay hindi ganap na Diyos, hindi niya kayang magligtas ng buong sangkatauhan. Kung hindi naman siya ganap na tao, hindi siya maaaring magdagdag na tunay ng sakripisyo para sa ating mga kasalanan. So, kinakailangan ang kanyang divinity at humanity para matupad ang plano ng Diyos na magligtas siya sa atin. So, the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. So, being application is number 1. Be discerning about teaching that diminish Christ, deity and humanity. So, mean to say, mahalaga na maging mapanuri tayo, no? Sa mga aral na nagtatangkang bawasan or itanggi yung pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus Christ. Yung mga ganitong katuruan ay nagpapahina sa ating pananampalataya, no? So, be discerning about teaching and diminish Christ, deity and humanity. Next, acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. So, meaning to say, hindi maaaring paghiwalayin yung pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus Christ. Dapat itong tanggapin natin ng buo. Dahil dalawa yung aspeto ng kanyang kaligtasan ay mahalaga para sa ating kaligtasan. So, halimbawa nito na pag nag-pray tayo or nagsasamba tayo, no, dapat natin kilalanin na si Jesus bilang Diyos na nagkatawan tao. Siya ang tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Di ba nga sabi na siya lang ang tanging way para maapuna tayo sa Ama. So, acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. And lastly, learn from church history as the church is guided by the Holy Spirit. So, yung history ng church ay puno ng mga aral at laban na nagpapatibay sa ating pananampalataya. Particular sa mga issue tungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus Christ. So, mahalaga ang mga decision at pagtuturo ng mga konseho sa iglesia. So, learn from church history as the church is guided by the Holy Spirit. So, ayun namin ang ating daily devotion na meron kayo. May share sa iba at share ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.